Dear Lady Love TV. Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Huli na upang itago pa ni Pia sa kanyang daddy na siya'y nakasimangot pagkasalubong sa kanya nito sa parking area. O ano nangyari, Pia? Kinuha niya ang bag ng anak. Hinalikan pa nito ang buhok at inakbayan habang papunta sila sa nakaparadang SUV. Hindi ba magandang resulta ng exam mo? Pinilit ni Pia na ngumiti, sabay iling. Hindi po yun, Dad. Actually, hindi pa naman nabibigay sa amin ang result ng exams. Pero alam ko namang matataas ang mga yon. Kumpiyansa siya rito dahil ilang gabi na rin siyang nagpupuyat upang mag-review. Kaya batid niyang hindi lang siya pasado, posibleng perfect pa. Ngunit ang magandang vibes sa dulot ng exam ay agad naglaho dahil kay Samantha. Ayaw naman niya maglihim sa ama. Minabuti na muna niyang itago ito sa kanyang sarili upang hindi ito maglala. She knew she could handle the Rotinilla by herself. Pero, bakit matamlay ka? Muling tanong ng kanyang daddy nang nasa loob na sila ng sasakyan. Pinaandar pa nito ang makina at nag-uumpisa ng lumiko papunta sa exit ng parking area. Sasagot na sana si Pia nang muling magsalita ang kanyang ama. Alam ko na, nagugutom ka na siguro. Kahit noong maliit ka pa, ang dahilan lang kapag nakabusangot ka, pagkagaling sa school ay gutom. Tama ba ako? He grinned at her. Exactly po, Dad. Mabilis na sumang-ayon si Pia dahil ito naman talaga ang nadarama niya ngayon. The 3-day period of exam was indeed brain and stomach draining. Batid niyang ito rin ang makapagpapabalik sa kanyang mood. Pero gusto ko, sa bahay tayo kakain this time. Oo naman anak. Ang totoo niyan, maraming niluluto yung mami mo ngayon. Nasa bahay nga rin si Nana Lina para tumulong. Espesyal ang araw na to dahil may darating na bisita mamaya. Her spirit started to lift. Talaga po, nasa bahay si Nana Lina. Ngayon, mas kumbinsido na siyang espesyal ang araw dahil nagpatawag ng backup ang kanyang ina sa kusina. At sabik na rin siyang makitang muli ang babaeng naging yaya ng kanyang ina magmula pa noong bata ito. It was like a family reunion. Kulang na lamang ay ang kanyang grandparents, mga tiya, tiyo at mga pinsan. Ngunit batid niyang imposible sa ngayon dahil kung hindi nasa abroad, nasa iba't ibang syudad sa buong bansa ang mga ito dahil sa family business. She wished to see them all together in one event though. Sa sobrang excitement ay napapangiti na lamang siya habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. But then, her eyes grew wide upon spotting a familiar male figure from afar. Unang nakakuha ng atensyon niya ang matikas nitong tindig at ang malawak na mga balikat. The guy was wearing a black button-down shirt and clutching a notebook in his hand. Hindi siya sigurado kung kanya rin itong natatanaw. Ngunit, tila naglalakad ito papalapit sa kanya. Siya yung nagtanggol sa akin kanina. Yung college guy. Napakurap siya ng mga mata nang biglang may dumaan na sasakyan. Nang muli siyang tumanaw sa direksyon ng binata, ay wala na ito. Anong nililingon mo dyan, Pia? May naiwan ka ba sa school? Mayroon nga po. Yung name ng lalaking tumulong sa akin. Napailing si Pia upang ipagpag ang idea sa kanyang isipan. Wala naman po. Akala ko lang nakita ko si Dahlia. Kakawayan ko po sana. Aniya at umayos ng pagkakaupo. Humugod siya ng malalim na hininga at mahigpit na kinapitan ng seatbelt. Ano ka ba, Pia? Huwag mo nga yung isipin. Ginudugulo ka niya at lalo na ang isipan mo. Siguro ay hindi mo na siya destined na makita pa dahil napakalaki ng school. Makontento ka na lang dahil natulunan ka niya kanina. She closed her eyes as they drove down the other line. Pinilit niyang i-divert sa ibang bagay ang kanyang isipan. Hindi naman mahirap gawin yon dahil ang sunod niyang naisip ay ang pagdating ng kanyang ninong at ng kanyang ninang, pati na ang dalang regalo ng mga ito. She wished hindi sila mag-agawan ni Kier sa mga iyon. A sweet smile curved across her face without her knowing. Matapos ng masayang tanghalian ay ginugol ni Pia ang maghapon nakakulong sa kwarto. Kung noong mga nakaraan todo review siya, ngayon naman tapos na ang dilema. Ay panahon naman ng relaxation. Kaya nga nakahiga lamang siya sa kama. Blanko ang kanyang isipan habang nakatitig sa kisame. Maya-maya nakarinig siya ng pagkatok sa kanyang pinto. She knew it was either her mom or dad. Dahil kung si Kier ito ay basta-basta na lamang pumapasok nang hindi kumakatok. Pasok po, bukas yan, she informed, still staring at the ceiling. Pagbukas ng pinto ay humalimuyak agad ang matamis na pabango.
Kahit hindi niya ito tingnan, she knew it was ever lovely mother. Pia, I want to show you something. Ano po yun? Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama, paharap sa kanyang mami. Bukod sa napansin niyang nakadamit pang opisina ang ina, may hawak itong photo album. Napako ang paningin niya rito hanggang sa tabihan siya nito. You know, Pia, hindi ko lahat in-upload sa social media mga picture mo nung bata ka. Yung mga pinakamahalaga, pinadevelop ko at inilalagay ko dito sa album. Her mother, Pam, opened the book. Halos matawa siya sa unang litrato na tumambad sa kanya. It was the photo of her and her cousins. Madungi sila dahil sa nagkalat na sauce ng spaghetti sa kanilang mga damit at icing ng hot chocolate cake sa kanilang mga mukha. They were as adorable as ever in that shot. I get it, Pia chuckled. Masyado nakakahiya ang mga mukha namin dyan kaya hindi mo pinost. Buti na lang, dahil baka tawanan lang ako ng mga kaklase ko kapag nakita yan, mommy. Ngayon pang may kaklase siyang bully. Hindi niya ma-imagine na gamitin ito laban sa kanya. Hindi ko to in-upload dahil masyadong priceless ang memories mo nung bata ka pa. I don't want to share these treasures with random people on the net. Pia. Muling ipinihit ng kanyang ina ang mga pahina. Sa bawat litrato ay hindi mapigilan ni Pia na mapangiti. Mas malaki na sila ng kanyang mga pinsan sa mga sumusunod na larawan. Ang iba ay kasama na rin ang kanyang mga lolo at lola, pati ang mga tiyuhin. However, she couldn't pinpoint the difference between her two uncles dahil identical twins sa mga iyon. Itatanong na sana niya tungkol doon nang muling ilipat ng ina ang pahina. Siya ba? Naalala mo pa? Dahan-dahang nalusaw ang ngiti ni Pia habang tinititigan ang sunod na larawan. She knew the girl was her, ngunit hindi niya matandaan ang batang lalaki na nakaakbay sa kanya. Although the dark wavy hair and her chocolate brown eyes was familiar, tila nakita niya na ito kailan lamang. Hindi po. Sino siya? Tinuro ng kanyang mami ang batang lalaki. This boy is Yael. Playmate mo siya nung maliit ka pa. Actually, kalaro ninyong magpipinsan pero mas close siya sa'yo. Yael? Sadyang kinakaladkad ni Pia ang pagbigkas sa pangalan nito. She was hoping to remember something about him. However, she failed. May kaibigan ba talaga siyang Yael dati? Hindi kaya imbento lang ito? Pero imposible dahil kasama niya sa larawan. At kung pagmamasdan ay tila close na close nga sila roon. There was even a stolen photo of them as they were assembling a sandcastle. Hindi niya napigilang matawa na mga sumunod na larawan ay tagpo na tumatakbo sila palayo sa malaking alon na sumira sa kanilang kastilyong buhangin. Who on earth is that Yael again? I really don't know him. Napakunot na lamang ng noo si Pia ng pagmasdan ng kanyang ina. Isinara na nito ang album at itinabi sa gilid. Bakit hindi ko siya maalala? Pam sighed. That's because you have undergone treatment before, Pia. Lalong nalito ang isipan ni Pia. Anong klaseng treatment? Okay. Inipon ng kanyang ina ang lahat ng lakas ng loob bago magkwento sa dalagita. Noong 5 years old ka, nakidnap kayong dalawa ni Yael. Pia parted her mouth but no words came out. Kaya nagpatuloy ang kanyang ina. After the incident, nagka-trauma ka. Halos gabi-gabi kang sumisigaw. Ayaw mo na rin pumasok at makipag-usap sa teachers mo at sa classmates. Kaya nga napilitan kami ng daddy mo na ilapit ka sa resident pedia ng foundation na nag-handle ng mga batang may traumatic experiences. Thanks God at naka-recover ka. Bumalik ka sa pagiging masayahing bata at naging stable na rin yung performance mo sa school. Pero ang kapalit ay nakalimutan mo si Yael. Why? Pia asked, frowning. The doctor intended to do that. Siya kasi ang kasama mo nung nangyari yun. At kapag nakikita mo siya ay bumabalisa ka. Kaya nga noong mag-migrate sila sa States, his parents advised him to cut the communication between the two of you. Pakiramdam ni Pia ay ibang tao ang kinukwento ng kanyang ina. Hindi niya lubos maisip na sarili niyang karanasan iyon. Goodness, kung ipapasa niya ang kanyang life story sa writing competition sa Filipino subject, ay posibleng manalo pa siya. Pero hindi niya na nais balikan pa iyon. Mabuti na lamang at kahit sinalaysay ng kanyang ina ay hindi siya apektado. She had indeed moved on from that crisis of her life. It was 7 in the evening. Habang naghahanda sa mesa ang kanyang ina at ang matandang yaya nito ay nasa sala siya. Nakapatong sa kanyang kandungan ng photo album at nakapihit sa larawan nila na Yael. Kahit anong pilit at anong piga niya sa isipan, ay hindi niya talaga maalala ang kababata. Ngunit ang features ng mukha nito ay talagang pamilyar. Sa sobrang konsentrasyon sa larawan ay hindi niya narinig na may nagbusina sa labas ng bahay. Ni hindi niya napansin na dumaan sa kanyang harapan
ang kanyang ina upang pagbuksan ng mga bisitang hinihintay. Ano na kayang itsura mo ngayon, Yael? She said. It's been 10 years according to mommy at 10 years old ka rito sa photo. Ibig sabihin pala, 20 ka na ngayon. Ano na kayang itsura mo? Cute ka pa rin kaya? Payat ka ba or mataba? Baka naman balbasarado ka na rin katulad ng iba na gustong magmukhang matured kahit hindi pa naman matanda. Itinaas niya ang larawan. At doon niya napansin ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. For a moment, her sight bounced between the picture of Yael and the familiar young man beaming at her. Nakapamulsa ito at titig na titig din sa kanya. Bakit pictures ng kinakausap mo? Bakit hindi na lang ako? She couldn't believe her eyes. Ang binatang nasa harapan niya ay ang lalaking nagligtas sa kanya kanina laban kay Samantha. Ikaw? Ikaw si Yael? Pia, right? Halos mapatalon si Pia nang tumabi sa kanya ang binata. Gusto niyang kurutin ang sarili sa pag-asang namamalikmata lamang siya. Ngunit palagay niya hindi dahil malinaw niyang nararamdaman ang pagtapik nito sa kanyang balikat. Malakas iyon ngunit hindi masakit. At ang malinis na amoy ng pabango nito ay nagpapatunay din na lalaki kanina sa campus at katabi niya ngayon ay iisa. Hindi niya batid ang eksaktong nadarama ngayon, ngunit isang sigurado. Sa tuwing makikita niya ang binata ay hindi normal ang kabog ng kanyang dibdib. Dapat ba niyang ipag-alala ito? The feeling was a new thing to her. So how are you now, Pia? Ilang beses na kumurap si Pia bago niya mapagtantong kinakausap siya ni Yael. She wanted to touch his face. Ngunit tila nanginginig at nagyayelo ang kanyang mga kamay. Okay lang ako, she whispered and urged herself to smile. Kung hindi ay baka maiyak siya sa nerbiyos. Sorry nga pala dahil tumakbo ako kanina. Sobrang nagmamadali ako kasi mahuhuli na ako sa exam that time. Tumaas ang kilay ni Yael. Oh, I see. Well, at least makakahinga na ako ng maluwag. Akala ko kasi kung napano ka na. Bumaba ang kanyang paningin sa mga kamay ng dalagita. Walang ano-ano hinawakan niya ang mga iyon. Mabuti naman at hindi na namumula mga kamay mo. Pero ngayon, bakit nalalamig naman? He gazed back at her flushed face. Ha? Bago siya makasagot, ay muling bumukas ang pinto. Inihayag nito ang kanyang ina na hawak-hawak ang kamay ng isang magandang babae. That woman looked a bit like Yael, so she assumed that she was her ninang. Kasunod naman ng mga ito ang kanyang ama na kasamang isang matangkad na lalaking may suot na salamin. Mukhang mahaba nang napagkwentuhan ng mga anak natin Anang babae na kasama ng kanyang ina. Hello Pia, I'm your ninang. Inilahad nito ang braso, marahil ay inimbitahan siyang yakapin ito. Dahil dito'y bumitiw si Yael sa dalagita. Tumayo siya at yumakap din sa mga magulang ni Pia. Hello po Tita Pam, Tito Zach. Natutuwa ako makita ka. Yael, bati ng mami ni Pia. She scanned the young man. You're such a handsome young man. At ang tangkad mo na. Malalagpasan mo na yata ang dad at ang tito mo. I agree, Pam. Si Pia rin, napakaganda na ngayon. Para ngayon pa lang, gusto ko na silang ipagkasundo sa isa't isa. What do you think? Her ninong Roland was beaming at her dad. While they are all laughing, Pia was inwardly melting on the spot. At mas lalo niyang nais maglaho dahil sa sinasabi ng kanyang ninong. Seriously, what on earth is happening? Matapos maghapunan ay muli silang lumipat sa salas. As Pia expected, napakaraming pasalubong ng kanyang ninong at ninang. Tila walang katapusan ang pagdala ng shopping bags mula sa kotse papunta sa salas. Kulang na nga ang espasyo sa center table. Samantala si Kier ay tumayo na rin sa kanyang kinauupuan upang doon ilagay ang ibang mga pinamili. Her younger brother didn't mind though, dahil abala ito sa pagbubukas sa mga sariling pasalubong para sa kanya. Wow, this one is awesome. Bulalas ni Kier nang ilabas sa kahon ng signature sneakers. Itinaas niya ito sa ere na tila nagpapalipad ng laro ang eroplano. Saka malawak na umiti sa kanyang ninong. Thank you so much, ninong. Ang astig lang nito at kasyang-kasya pa sa akin. Sinusukat na niya ang mga sapatos. Sa sobrang pagkasabik ay inilakad na rin niya. Sa kabilang banda ay tahimik lang si Pia habang pinagmamasdan ng kanyang mga magulang, nakausap at patuloy na nakikipagkumustahan sa kanyang ninong at ninang. Ilang segundo pa lang kasi ang nakararaan nang iakyat niya sa kwarto mga pasalubong sa kanya. She loved every piece of dresses and shoes brought by them. Walang pagsidla ng kasiyahan niya dahil sa imported at branded ang mga ito, kundi dahil kahit malaki na siya, inaalala pa rin ang mga ito. Hindi man niya gaanong natatanda ng nakaraan. Sa pakikinig na lang sa masasayang usapan sa salas, ay tila bumabalik siya sa nakaraan. She was happy at the moment.
That was a fact. Pero may isang bagay din na pinagpaaalala niya ngayon. Iyon ay ang biro na nabanggit ng kanyang ninong. Upang makapag-isip ay panandalian siyang nagpaalam sa kanila. Mommy, Daddy, can I excuse myself for a moment? Sisilipin ko lang ang mga tanim ko na sunflower sa garden. Batid niyang iyon ang pinakamagandang dahilan na magaling para makapag-exit. Habit naman kasi niya talagang silipin ang mga pananim bago umakyat sa kanyang kwarto. Ngumiti ang kanyang mami na katabi ng kanyang ninang. Of course, Pia. Pero huwag ka magtatagal sa labas, okay? Mas late na ngayon, baka sipunin ka sa hamog. Will po. Excuse me. She nodded at them all. Nang tumalikod na siya at naglakad papunta sa pinto ng back door ay narinig niya si Kier. Siguro ina-expect niya na magbubumang sunflowers. Si Ate Pia talaga. Nakalimutan siguro niyang bubukalangin kapag may araw. Pia gritted her teeth and screamed inwardly. I know, right? Ikaw talaga, Kier. Aasikasuhin ko muna ang sarili mong buhay. Hanggang sa habang naglalakad-lakad siya sa malawak na garden ay nagngingit-ngit pa rin siya. Mabuti na lang at hindi siya sinundan na mapang-asar na kapatid. Kung hindi, mabubuko siyang alibay lang ang sunflowers. Hindi nga sa direksyon na iyon siya nagpunta, kundi sa fountain. Nalapitan niya ito, inapangiti siya dahil sa pagkislap ng tubig. Tumatama kasi ang refleksyon ng buwan sa ibabaw nito. Naupo siya sa tuyo na part ng fountain at malalim na bumuntong hininga. The fresh scent of mint and roses somehow eased her nerves. Pero napapaisip pa rin siya sa sinabi ng ninong niya. Totoo ba talagang sinabi ni Ninong? Talaga bang kinokontrata na nila ako maging asawa ng anak nila? At pumayag naman sina mommy at daddy. Bata pa ako ha, at ang dapat na inaatupag ko ay pag-aaral dahil sooner, ako ang papalit na presidente ng foundation nila. So bakit pumayag sila? Pinamimigay na ba talaga nila ako kay Ninong? She gulped hard. Hindi niya na malayang kinakaukaw na ng kamay niya ang tubig ng fountain. Oh, here you are. Sa gulat ni Pia ay muntik na siyang ma-out of balance. Mabuti na lang ay nakaalala ang isang kamay niya sa angel statue sa gitna ng fountain. Kung hindi ay tuluyan na siyang mabubuwal sa tubig. Hawak ang kanyang dibdib ay pinanlakihan niya ng mga mata ang binatang papalapit sa kanya. Yael? Tumayo siya na hinihingal-hingal pa. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap kita. Nagkibit balikat si Yael at umupo sa gilid ng fountain. Sumaglit lang ako sandali sa kotse. Pagpasok ko, wala ka na. Kier says you are checking the sunflowers? Pero wala ka naman doon kaya umikot pa ako. He made a quick uncover behind him and nodded as if impressed. Nice garden you have here. I thought I'm inside the movie Maze Runner. If not for the full moon, siguradong maliligaw ako rito. Natawa si Pia. Dahil nabawasan ng pagkabigla niya, muli siyang umupo. Yun nga lang, may kalayuan sa binata. Ano to? Hindi naman ganun ka-complicated dito ah. Ngayon ka pa lang kasi nakapunta sa kagabi na. Pero kapag may araw, mas makikita mo mas maayos dito sa garden. Pinadevelop talaga to ni na mommy dahil dito kami nag-hangout ng mga pinsan ko kapag bumibisita sila. We also used to play hide and seek here. Ang saya kaya. Her smile widened just by the thought of her cousins. It had been quite a while since they visited here. Ngayon ay sa video calls na lang sila nagkikita-kita dahil abala sa pag-aaral at malayo mga tirahan. Hindi niya namalayan na napako sa kanyang pagngiti ang atensyon ni Yael. That's the sweetest smile I've ever seen from you since this morning, Pia. Automatic kong tinakpan ni Pia ang bibig. Biglang uminit ang pakiramdam ng kanyang pisngi at tenga. Batid niya nagsisimula na siyang mamula kaya inilihis niya ang kanyang mukha. Salamat. Nauutal niyang bulong. Pero bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Hindi ako sanay. Alin? Yung Pia? Yael said, then chuckled. Hey, I used to call you that before. Kasi naman Pia ang tawag nilang lahat sa'yo dati pa. I want to be different, kaya tinawag kita. And besides, naririnig kitang kumakanta. Palagi nung mga bata pa tayo. Like seriously, pinansagan niya akong Pia dahil sa naririnig lang niya yon. Tapos hanggang ngayon, iyon pa rin ang tatawag niya sa akin. Nanindig ang kanyang balahibo nang makarecover na siya sa pumumula, ay lakas loob niyang hinarap ang binata. Titig na titig pa rin pala ito sa kanya, kaya pinilit niya na huwag na muling pamulahan ng mukha. Pwede bang, hindi na kasi ako sanay doon sa... Alam mo na, baka lalo akong asarin ni Kier kapag narinig yan. Bully kasi yon, insektong yon. Are you sure? Siya ang bully sa inyong dalawa? Hindi ka pa bully niya na insekto ang tawag sa kanya? Yeah, I'll chuckled. Oo kaya.
Ilang beses na niya akong pinaiyak dahil sa pang-aasar, pero hindi ko pinatulan dahil sabi ni mommy, dapat pagpasensyahan ko raw siya dahil ako ang mas matanda. Pia raised her fingers and quoted in a cold and crisp air. Okay, sabi mo eh. Yael grinned. Anyway, sige. Hindi na kita tatawagin sa tawag ko sa'yo. Sa bagay, tama ka. Hindi ka na bata. Sabi ni Tito Zach, 15 ka na. Hindi na ikaw ang madungis na bata at dati laging may guhit ng sipon sa pisngi. Pia shot him in a shocked stare. Kung makapagbiro ay parang napakalapit nila sa isa't isa. Kung sa bagay, totoo naman yon. Kahit hindi niya naaalala kung gaano sila kalapit sa isa't isa noon, dama niyang pinaparamdam ito ng binata sa kanya. She bit her bottom lip. Bakit tila may hatid na kaunting kilig ang effort nitong ibalik ang alaala sa kanya? Stop it, Pia. Kababata mo yan. Halos kapatid mo na. Kung ano man ang iniisip mo, pigilan mo na. I know. Ani Yael na bahagyang tumigil sa pagtawa. Gayunman ay nabuo pa rin ang mga ngiti niya. At hindi ko maikakaila na napakalaki ng pagbabago mo. Maganda ka na dati, pero mas gumanda ka pa ngayon. Hindi batid ni Pia kung paano tutugunin ang sinabi ng binata, ni hindi na nga niya gawang makatingnan ito. Kaya nga pala kita sinundan kasi gusto kong makausap ka ng private, Pia. Pakiramdam ng dalagitay na nigas ang kanyang leeg. Lalo yata siyang hindi makalingon kay Yael. Anong sasabihin nito sa kanya? Tungkol ba sa pakikipagkasundo ng mga magulang nito? Ngunit kung hindi siya gagalaw ay baka maging puno na rin siya katulad ng mga nasa paligid nila. She tried to glance at him over her shoulder. Ano bang sasabihin mo sa akin? I just wanna tell you that I'm really happy because we met again. Pia could see the sincerity in Yael's eyes. Pinakikisla pa nito ang maliwanag na sinag ng araw sa kalangitan. The ambience seemed to suit his soothing voice, making the setting lovely. Kahit walang mga paru-paro o alitap-tap sa palibot ay nagliliwanag ang tingin ng dalagita sa paligid. Plus, her heart, hindi niya batid kung bakit kailangan nitong tumibok sa paraang hindi niya nakasanayan. Alam kong hindi mo na naaalala ang tungkol sa kidnap natin noon. At mas mabuting ang huwag mo nang maalala kahit kailan. But you know what? After that incident, araw-araw ako nagpapahatid sa bahay niyo noon. Kulang na nga lang ay tumira na ako sa inyo. I was just so worried dahil sabi ni na tita, nagkakaroon ka raw ng panic attack sa gabi at kahit sa school. I was dead worried about you. Alam mo ba? Pia made a small smile. But deep inside, her heart was touched by his words. Tila nais niyang maiyak at yakapin ang binata. Bakit ganon? Hindi ko siya naaalala pero apektado ako sa mga sinasabi niya. She wasn't aware of the small beads of tears that escaped her eyes the moment she blinked. Bago pa niya pahirin ang luha ay nakadampi ng mainit na palad ni Yael sa kanyang muka. He was wiping the warm trails of tears from her cheeks. Please don't cry. Mas masakit sa akin na nakikita kang umiiyak. Bulong ni Yael. Hindi man siya nagkaroon ng trauma na katulad kay Pia. Nang makita niyang nanlumo ang ekspresyon ng maamo nitong mukha, ay tila may tumutusok na matalim na bagay sa kanyang puso. Nandito na ako. Bumalik na ako. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak ang muli, Pia. Thank you, Yael. Kahit mamasa-masa pa mga mata ni Pia, ay sinikap niyang ngumiti. Kahit hindi pa kita naaalala, I'm glad you came back. At sobrang timing mo nga, diba? Naalala ko kaninang umaga. Yeah, Yael whispered. Sa pagkakataong ito ay umusog siya papalapit sa dalagita. Inipit niya sa likod ng tenga ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha dahil sa pagyuko nito. Finally, he raised her face with his hand. Pinaharap niya ito sa kanya. Tungkol pala sa sinabi na dad, huwag mong seryosohin yon. Nagbibiro lang ang parents natin dahil tuwang-tuwa sila na nagkita tayong muli. You have no idea how close our parents are, especially our fathers. Hindi man sila magkadugo, magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Marami na silang napagdaanan at pinagsamahan noon base sa stories ni Mom. Tumango si Pia. This time, her smile was less shy. Mukha nga, at natutuwa rin ako na nagkita na sila. Mas lalo ako. Teka, magtatagal ba kayo rito? Babalik pa ba kayo sa States? Curious na tanong ni Pia. Yael let go of her face. Malalim ang buntong hininga niya. Actually, I'm not sure about that. Lolo is in the main reason why we came back. May sakit kasi siya pero ayaw na magpagamot pa. Kumunot ang noo ni Pia. Why? Yael shrugged off. I don't know. Pero sabi ni Dad pagod na raw si Lolo sa ospital. Ang gusto na lang daw niya ay umuwi at makita kami bago siya. Idinaan ni Yael sa pag-iling ang hindi masabi ng kanyang bibig. So hayun, kaya nga napilitan ako mag-transfer sa university dito.
Within a few days, uuwi din si Yana, my younger sister. Tinatapos lang niyang ilang days sa training niya sa dance school doon sa New York. Sayang kasi, malapit na rin naman. She's almost just your age, by the way. I'm sure magiging close kayo agad. He winked. I can't wait to meet her too. Ani Pia. Gusto ko na rin makita niya. Kinuha ni Yael ang kanyang phone at pinakita ang photo ng kapatid. This is her. Pansin ni Pia ang ilang pagkakahawig ni Yana at ni Yael. Lalo tuloy siyang nasabik na makita at makausap ito. Nadadagdagan na naman ang kanyang mga kaibigan. By the way, Pia, about sa school. Isinilid na ni Yael ang kanyang phone at seryosong tinitigan ang dalagita. Alam na ba ni Tito Zack ang nangyari sa'yo kanina? Mabilis na umiling si Pia. No, Yael, at please, huwag na huwag mong mababanggit. Bakit naman? Those girls are bullies. Dapat sa kanila. I can handle them. Pia slipped her words and cut him off. Marami nang iniisip ang parents ko. Isa pa, alam ko kung paano pakisamahan ng mga yon since classmates ko naman sila. Halos magdikit ang mga kilay ni Yael. Kaklase ko pa nga ang babaeng yon. Yes, Yael. Pero huwag ka mag-alala. Kaya ko sila. So please, huwag mong sabihin kina dad, okay? Fine. Yael sighed. Hindi ko sasabihin, pero simula bukas, babantayan kita sa school. Malinaw ba?